Hello, everyone, and welcome back to your local and regional governance. And I am still your professor, Mr. Kirk Anthony A. Ramos. And for this session, we will be talking about the closure and opening of roads. Right. So I think you may be wondering bakit natin kailangan pag-usapan yung pagbubukas or pagpapasara ng mga kalsada pagdating siya sa local government units. And I'm quite sure in one instance or another, meron kayong sitwasyon na na-encounter na kung saan ang isang kalsada ay pinasarado for a certain event or for a certain circumstance, no? So, syempre, we'll look into that situation at pag-usapan natin bakit ano ba meron na ito, meron dito sa sitwasyon na ito or kung ano nga ba ang may kapangyarihan nga ba ang mga LGU para magpasara at saka magbukas of course ng roads, no? So now, syempre we will be looking ano nga ba yung mga ano nga po ba yung subjected sa kapangyarihan ng local government units upang mabuksan or masarado po ang kalsada, no? So according to your to your Republic Act 7160 Section 21 Provision A, any local road, alley, park or square falling within its jurisdiction may be closed either permanently or temporary. So maliwanag na pag pinag-uusapan natin ang mga local government units, they have the capability or the capacity para ipasarado ito pong mga itong mga lugar na ito. At mamaya pag-uusapan natin ano nga ba yung mga ano nga ba yung mga requisites or ano nga po ba yung mga requirements on on closure of roads, no? So and in the first place, bakit nga ba sila pinapasara? So yan yung pag-uusapan po natin pagdating po sa kapangyarihan po ng mga local government units na pagko-close at saka pag-open nga po ng roads. Okay? Sige po. So magpatuloy po tayo. So in terms of permanent closure, these are the limitations para maging valid po muna or para masabi natin na pwede, hanggang saan ba pwedeng or ano nga ba yung sitwasyon kung saan mapaano no ma-approve yung pagpa-permanent close ng ating pong roads, no? So number one, it must be approved by at least two-thirds of all the members of the sanggunian and when necessary provide for an adequate substitute for the public facility. So syempre kung pinag-uusapan natin ng kalsada, napakahalaga nito most especially hindi ka makakalabas ng bahay or hindi ka makakapasok halimbawa sa inyong trabaho kung sakali mang merong kalsada na hindi na hindi madadaanan. So syempre maapektuhan yung general welfare po, no? So ibig sabihin niyan, pag merong kalsadang isinarado, most likely ang pinakamagandang gawin diyan is to provide for an adequate substitute. Kaya nga kung mapapansin niyo kapag may mga kalsadang ipinapasara, anong nangyayari? 'Di ba sinasabi na ito yung alternate route, no? Ito yung alternate facility na pwede nating na pwede nating gamitin. And take note, as mentioned, it must be approved by at least two-thirds of all the members of the sanggunian. Ibig sabihin, hindi lamang po hindi lamang po yung present during the time na na minumove na magkaroon ng permanent closure, no? Pero lahat daw po ng miyembro ng sanggunian, mapabarangay, mapabayan or mapapanlalawigan man 'yan, kailangan daw po two-thirds of all the members ay mag-a-approve po dito sa measure po na ito. And take note, napakahalaga po na mag-provide sila ng adequate substitute for that public facility. Number two, there must be adequate provision for the public safety that must be made, no? Kasi syempre, bakit mo ba 'to gagawin? It's simply because of the public safety. Okay? Kaya mo naman siya i-close dahil meron kang dahilan. Kaya mo siya i-close simply because merong may pending siguro na pangyayari or merong rason kung bakit mo nga siya iginagawa, no? So, kaya mo siya ginagawa simply because of public safety para rin naman sa taong bayan. So, kailangan masabi natin ma-provide natin yung provision about this so that maengganyo talaga at ma-encourage natin yung mga tao na na or ma-inform natin yung mga tao na ito talaga yung tamang ito yung tamang way or yung tama nating action on a certain matter. And of course, the property may be used or conveyed for any purpose for which other real property may be lawfully used or conveyed, but no freedom park shall be closed permanently without provision for its transfer or relocation to a new site. So take note ha, ulitin po natin So whenever we're talking about property,
no? Syempre, no, it may be conveyed for any purpose, no? But take note, if we are talking about yung freedom parks, kaya nga mapapansin ninyo, di ba? Napaka-common ito sa mga local government units na yung mga freedom parks na tinatawag natin. Hindi daw po siya pwedeng maging ano, no, permanently closed. Not unless that you will be ano, no, that you will be providing a provision about its transfer and relocation to INUSEC. Kasi itong mga freedom parks na ito ay nagsasabi of course no na leisure at saka syempre pahingahan at saka relaxation ng ating ano no ng ating mga mamamayan. So napakahalaga na kung sakali mang ipapa-close ito or meron mang ano no meron man tayong planong ipasara nga ito no kailangan meron din pong plano kung saan ito ililipat at paano ano no paano siya ililipat para ano no para maayos po yung ating provision on your freedom parks. Okay, so we are through with the limitations in case of permanent closure. So now, if we're talking about naman on the other hand, yung temporary closure, napakahalaga rin no na mapag-usapan natin yung ano no, yung limitations nito. No? So number one, for actual emergency, fiesta, celebration, public rallies, agricultural or industrial works, and highway telecommunications and water work projects, this no can be done. No? So ulitin natin, kailangan may rason kung bakit siya ginagawa. Kailangan, no, so halimbawa, for actual emergency, no, kung kailangan talaga siyang ipasarado temporarily, no, kailangan siyang gawin. O ito rin, no, lalong-lalo pag fiesta time, di ba? Mapapansin niyo talaga na merong mga kalsadang ipinapasara. So, kailangan syempre no ma-make known ito sa public para malaman talaga nila na ay hindi natin pwede daanan ito on a ano na certain date or in a certain situation. Yung public rallies din as mentioned, kasama rin po ito rito no for as long as makapag-secure nga yung mga taong magrarally of course no ng kanila pong necessary permits para talaga na well coordinated sa ating pong LGU. So mapapansin din ninyo that if we're talking about yung temporary closure, yung duration daw po no nung temporary closure ay kailangan naka-indicate para alam ng tao, okay, ganitong araw, hindi ako dadaan dito simply because sarado siya. Okay? At kung hanggang kailan, no? Bakit? Siyempre para alam ng tao na ay pwede na pala namin gamitin siya later on. Pwede na pala natin siyang daanan later on. So of course, yung oras din napakahalaga para masabi natin na okay, after this ano no, after this amount of time or period of time, pwede na akong dumaan ulit. Okay? And according to Section 21, Provision C of your RA 7160, except for those activities not officially sponsored or approved by the LGU concerned. No? So yan, yung mga sinasabi po natin na limitations in case of temporary closure nga po ng ating pong mga roads, alleys, or kung ano pa pong ano, no, mga kalsada na pinag-uusapan po natin. Okay? So now, ayan, I'll be asking if you have any questions about this lesson. Please let me know. You may comment it down below so that we'll be able to talk about your question. Okay? All right. So this would actually be our discussion about your closure and opening of your roads. No? So again, remember that the local government units may actually impose ano, no, permanent or even temporary closure as to their ano po, no, jurisdiction. Okay? And let me also grab this opportunity, everyone, to thank you for attending our session. And I hope to see you all again by the next meeting. And until then, mag-iingat po sila at maraming salamat po ulit sa pag-attend.